Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado. Pangako.
Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magkunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat pinhatid na kumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka. O Diyos! Thank you, Francis. Ryan Coronel po na My Hiding Place CD. Yan po yung Dakila ka, O Diyos. Magandang morning, Metro Manila at Los Angeles. Good evening dyan. Ito po ang iRadio sa araw po ng Saturday. Today is November 13, 2021. Ilang araw na lang, 41 days na lang ba bago mag-Christmas? 42 days before Christmas. Ayon po doon sa aming kalendaryo dito. Araw po ng Sabado dyan, rather Sunday naman dyan ngayon. And we hope that kayo po ay nasa magandang kalusugan at magandang sitwasyon. Lalong itong araw nito ng Sunday, we're supposed to be on the church. Alam po ninyo, mas recommended po ang nasa church tayo sa araw na ito. Dahil ito po yung araw na pangingilin. Yan po ay nasa 10 kautusan na tayo po ay dapat po magsamba sa araw ng itong araw na ito, dahil ito po ay inutos na ating Panginoon. But anyway, kung hindi kayo mapunta dahil sa anumang dahilan, nandito pa rin tayo para maipagpatuloy pa rin natin ang usap-usap tungkol sa ating Panginoon. Alam po ninyo, ang Sunday is to worship God. Ngayon, ang araw na ito ay dapat supposed to be ay inuukol natin sa Panginoon. Everything. Buong araw na ito kasi hinihiling ng Panginoon na sige, sa inyo na yung lahat ng 6 na araw, pero ika-7 araw, sa akin naman yon. Yan ang sabi ng Panginoon, di ba? Ganon din po sa ating mga ikapo. Sa isang buong sweldo ninyo, 10% lang hihingiin ko. Yan po ang hinihingi ng Panginoon. Pero kung makapagbibigay pa tayo ng mas higit pa ng 10%, mas mainam dahil mas blessed tayo. And the same thing sa pagsisimba po natin, yung araw po ng ating pangingilin. Isang araw po ang inihiling sa atin ng Panginoon para sa Kanya, pero hindi pa rin natin maibigay. Ang nangyayari, 1 oras na lang hinihingi ang nangyayari, pero kulang pa rin, wala pa rin tayo, no? So that's a sad thing na sana po ay maging
consistent tayo na obligasyon natin po bilang isang Kristiyano o mananampalataya ng ating Panginoong Hesus na lagi po tayo dapat nasa church pagdating ng linggo. Ito po yung kanyang ipinag-uutos sa atin. Maging obligasyon po yan. Hindi po ito ay trabaho, kundi it's our job, it's our duty as a Christian. Bago tayo mag-umpisa, batiin po natin ating mga manunod sa araw na ito. We have Rejoice Horpilia. Hello, Rejoice. Good morning. Also with John Valenzuela. Good morning, Jen, and blessed Sunday, Jen. Din sa inyo. With Lala Carmina. Good morning, Lala. Of course, we have Dulce Solis and Glenda May. Si Miss Glenda May, ang Glenda mo. And also, we have Mary Ann Andes. Good day po, wala po ding signal. Putol-putol pa. Siguro hindi yung signal ang problema, baka yung telepono. And also, sino ba? Lina Flor Aceremo. Hello, Lina Flor. Marites Ignacio Gabayno. Wow, madalas ko na nakikita si Marites. Ha? And of course, we have si Sister Nelda De Castro. Makakasama po natin ngayon si Pastor James sa araw na ito. Pero bago natin umpisa niya, wala si Karim at bumiyahe po siya, no? Pumunta ng San Diego at kasama na anong tawag na ito, mga kaibigan niya. So, alam mo na pagka Sunday, day off niya, no? Yan ang binigay nating day off sa kanya para makapag-relax naman siya. Baka sabihin niya, masyado ko na siyang inaalila rito sa bahay. Nanonood siguro dyan, ano? Hindi ata. Hindi siya nanonood. Mabuti naman, baka marinig niya. Oo, yeah. Day off niya, ang balik po niya ay bukas na. So, hindi rin siya makapag-church dahil ang balik niya ay hapon na. So, ako na lang mag-church bukas mag-isa. So, ngayong gabi, payapa, tahimik ang aking panahon, ang aking mundo. Yan. Kaya, nako, mamaya, gagala ako. Uy, mukhang iba yun, ha? Mukhang may nagtatawag sa akin, ha? Gagala ang vampira, sisip-sip ng dugo. Ayan. Yan ang gagawin ko mamaya. Hindi, mag-ano lang ako siguro. Tatapusin ko yung mga ini-edit ko para tapos noon din maliwalas ang aking mundo. Tawagan na natin si Pastor James at pagsasaluhan na naman natin ang may share niya ngayong araw na ito. Ano kaya? Kaya please take note. Take note po tayo, no? Habang nagtuturo si Pastor James. Hello, Pastor James! Oh, wala pa siguro. Sarap dito, ang luwag, oh. Ganda. Walang na akong nakikita. Tama ba yung oras ko? Hello, Pastor James. How are you? Good. How are you? Good. What's happening today? Yeah. I hope everybody's doing well and staying safe. We are almost done to the. What? It's okay. Still flickering. I think we're having problems. You okay? Yeah. Yeah. And it's already 15 minutes past 5 Pacific Standard Time. We're now broadcasting live dito sa Bellflower, California, USA. Wow. Only 42 more days till Christmas. How many days? How many days? 42 more days. Yes, that's what I said. 42 days. I think it's already 16 minutes past 17. I think it's 5:16 already. Correct. It The is. clocks already have changed last Sunday since you came here. But your clock at the back is wrong. God, No, okay. I'm just kidding. Okay. Yeah, because Thursday's already at 8:30 p.m. All right. What's our I'm gonna keep it that way. So I'm gonna read this real quick in Revelation. Hello to the iRadio LA viewers or those are watching online. Pastor Salvador, I hope you had a great birthday this Saturday, the 14th. The 13th. May you have more. God bless more healthy years of life. Happy birthday! Oh yeah. That's happy birthday to Pastor Kabug, right? Yeah.
Okay. And okay, now we're gonna get started. Revelation chapter 3, verses 1 to 7. No, verses 1 to 6. It says, "To the angel of church in Sardis write, these are the words of him who holds the seven spirits of God and the seven stars. I know your deeds. You have a reputation of being alive, but you are dead. Wake up, strengthen what remains and is about to die, for I have not found your deeds complete in the sight of my God. Remember therefore what you have received and heard, obey it, and repent. But if you do not wake up, I will I will come like a thief, and you will not know at what time I will come to you. Yet you have few people in Sardis who have not soiled their clothes. They will walk with me, dressed in white, for they are worthy. He who overcomes like them will be dressed in white. I will never blot out his name from the book of life, but will it acknowledge his name before my Father and his angels. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. May the good Lord bless the reading of his words. In the church, that's the title of this message today in chapter 3, the Church of Sardis. Now let's ask Pastor James to share Thank you, his word. Jeremiah. You know, Thank you so much. Thank Church of Sardis. And now, please welcome the Pink Pastor. Magandang umaga po sa inyo lahat. At sana po ay you have a wonderful day po sa inyong dati sa linggo. Or Saturday dito sa other side of the globe. Brother Ramon, napakaganda ang yung heater. No? Alam mo naman kasi, malamig dito sa likod eh. Kaya... Dapat mayroon kang iniihaw dyan Oo nga. Hindi, mahina na nga yan eh. Pinahinaan ko. Mahirap kasi baka mamay masunog ako dito eh. Anyway, magandang araw po sa inyong lahat, aking mga kapatid na sumasabaybay, tumatangkilik. Yun, sumusubaybay. At sumasama sa ating Bible study ngayong araw na to. Tamo na, Pastor. Batiin ko mula si Erson at saka siya pa may nadagdag Nor Baldobino. Sabi ni Nor, merong ipapangako sasama at i-guest daw niya rito si Yorme. Sino Yorme? Mayor? Mayor, si Mayor Isko Moreno. Oh, really? Yeah, hindi mo ba alam na si Nor Baldobino at si Mayor Yorme ay Isko Moreno ay may ugnayan sila. Oh, that's good. Doon siya nagtatrabaho sa City Hall ng Maynila. Oo. Pero hindi na siya mayor ngayon, pero still connected pa rin siya doon sa campaign niya. No. That's good. Mabuti naman at maganda ang I've heard Mayor Isko's background and napakausay niyang magsalita. And he's good and grounded in the law. We just pray na ang kanyang mga project, no? Yeah. For the Filipino people would come through, especially in Manila, mga Manileñans. At alam natin na lumaki siya sa Tondo. Tumira din ako sa Tondo ng Panandalian eh. Yeah. Pero sa Tondo 2 ako tumiroy nun. Saan ba yun? Tondo 2? Sa likuran ng Binondo. Tondo pa rin yun. Sa Binondo, sa likuran doon. Hindi. Di ba mga inchik na yun nando doon? Hindi pala ako yun. Binondo pala yun eh. Pero sa Tondo 2, malapit sa Blooming Street ba yun?
Hindi ko na maalala. Sa dulo na. Sa kabila. Dulo na, Oo. Tondo 2. Oo. Yung palang Tondo to. Magulo ba doon? Hindi ko sinasabi na pero hindi ko naman naranasan. Kasi labas-pasok naman, tulog, trabaho. Malapit kami sa LRT noon eh. LRT. Oo. Malapit ba kayo sa palengke mismo? Hindi. Ng Blooming Treat? Hindi. Kasi nung araw dyan ako pumapasok sa UST nung araw. Nadadaanan ko lang yun. Ang biyahe ko kasi noon is from Novaliches, Quirino Highway, straight Layo, Oo. Hindi, sa Quirino Highway na ako sa may Talipapa. Novaliches, malayo na yun. And then, ang bababa ako dito sa Blooming Treat, yung papuntang Dimasalang. May sakayan doon papuntang Moraita. Doon maglalakad na lang ako papasok ng university. Oo. Natira pa ako doon sa likod ng kalimutan ko na yun. Lampas pa ng kalimutan ko na yun, mga area na yun. Oo. Marikina. Yung bungad ng Marikina. Oo. Tapos nagtatrabaho ko doon sa malapit sa Roas Boulevard. Layo. Ang layo na. Nasa Tondo ka, part 2. Bisa Marikina, umuwi rin ako sa Marikina. Marami kang inuuwian, ha? Umuwi ako sa Baguio. Ay, no. Para biyahe, ginagawa ko, no? Nakakapagod. Anyway, ipagpatuloy natin ang ating pag-aaral sa 7 iglesia, no? For some reason, bakit 7 ang pinili ng Diyos? Jesucristo na isulat ni Apostle John ay napakagandang tanong yan. Mm-hmm. Kung gusto nyong masagot ko yan, ay kailangan pumunta tayo sa langit at matanungin natin sa Panginoon Jesucristo bakit yon. Pero kung sa impyerno tayo mapunta, hindi natin malalaman ang kasagutan yan. Kaya sikapin natin makapunta sa langit upang sa mga katanungan natin, no, masasagot ng Panginoon Jesucristo. Pero naipahayag po ng Panginoong Jesucristo dito sa kanyang sulat, sa kanyang libro, sa Revelations, kaya nga tinawag na Revelation, ipinahayag, no? Sinabi niya na, bagaman ang Revelation kung minsan ay mahirap intindihin, ganun na lang ang pag-intindi natin. Kasi yun ang sinulat di ba? Hindi natin pwedeng dagdagan o bawasan, kundi yun lang. Ang gawain lang namin mga magtuturo is that sabihin sa inyo kung ano ang nakasulat doon sa sulat na to. So, bago sa lahat, tayo po ay manalangin. Maraming Diyos, magandang araw naman po sa inyong lahat, sa inyo, at salamat sa bagong araw, bagong buhay, at bagong tsansa na pinagkulob niyo sa amin. Bagaman, Lord, binigyan niyo naman po kami ng pagkakataon, nawa magamit namin ito, itong araw na to na magbibigay ng kapurihan sa iyong pangalan, sa pamagitan po ng pakikinig sa iyong mga salita, at hindi lang pakikinig, kundi ginagampanan ang iyong mga salita, sa isip, sa salita, at sa gawa. At patuloy basbasan mo, Panginoon, ang aming tagapakinig, kay Brother Ramon at ang lingkod, at patuloy, Panginoon, ang iyong mga salita, ang siya po ang may sulat o may ukit sa aming mga puso. At sa ganun nga ay lagi po namin pong maalala, matatandaan ang lahat ng aming maririnig at mababasa. Purihin ka at dalangin namin sa matamis na pangalan po ni Jesucristo. Amen. Amen. So, ito na po yung araw na pag-aaralan natin yung ikalimang iglesia. Iglesia na ano yung araw ko, i-share ko sa inyo to. Mawawala ko ng sandali at gusto ko pong i-share sa inyo ang share screen. Ito po. At yan. At nakikita nyo na po. Lalaki na yan. 1, 2, 3. Oh, yan. Galing. Yan, nice. Galing. Ayan. Click mo yung hide. Yan. Hindi, may hide nakalagay. Click mo. Hide ba yun? Oh, yan. Mawawala yan. Ayan. Yeah. Sabi sa'yo, ganun yan lang yan Pero nakikita ba ako? Hindi na. Hindi na, siyempre. Good. Pwede na akong magkon dito.
Magkukubli ka na lang dyan. Teka, so it is the fifth church of tawag ito na Sardis. Sardis. Nawala. So, nakalagay dyan, it's the church of complacency. No? Bakit tinawag ang complacency is yung competent. Complacent. Complacent sa Tagalog is kampante. Mhm. Isang church na kampante. Maganda bang pakinggan na ang iglesia namin ay kampante kami dito lahat? Ibig sabihin, comfortable, ha? Komportable na kami dito. Okay, parang okay na kami. No? Actually, this church represent the Protestant church. No? It represent the Protestant church. Kaya titingnan natin bakit sa mga pag-aaral ng mga naunang mga scholar at mga nagsalin ng binasa nito at interpret, tingnan natin bakit sinabing kampanting iglesia to at bakit itong klaseng iglesia represents the Protestant church. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng protestante? Sila yung lumihis, sila po yung humiwalay sa Iglesia Katoliko, no? Iglesia Katoliko, sila yung humiwalay. So they were called the Protestants. The early Christians, even the Catholics are sinasabi Kristiyano kasi sila noon, consist of the Catholics before, and now because of theologians and nagsaliksik ng mga salita ng Diyos, nakita nila na they have to reform ang ginagawa ng mga Katoliko. So naging Protestante sila. And that's where came in Martin Luther, no? Martin Luther. Pero tingnan natin po yung bakit itong iglesia na to ay called as the Church of Complacency or ang iglesyang kampante ay isang Protestant, nagre-representa bilang isang Protestante. So tingnan natin. Ang ibig sabihin nito, ang ibig sabihin ng complacency is from the word complacent, meaning content. Contento na sila. Walang abala or sila worried. Satisfied sila, happy with oneself and unconcerned. Ang ibig sabihin niyan, okay ako, wala na akong problema, bahala na kayo sa buhay nyo. Parang ganun yun. No? So example natin yan is a person working in their office and not worried about the dangerous weather conditions outside. So, wala siyang pakialam kung ano man pong disgrasya, kung anong balita ang nangyayari sa labas niya. Basta siya, okay lang siya sa kanyang kinakaroonan. And kung yan ang ibig sabihin ng complacency, so ganun din po ang iglesia na yon. So, tumayong iglesia na yan na actually tumayo yan na taus-pusong manampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ngunit sa tagal ng panahon ng ginagawa nilang mga bagay, naging kampante sila. At ito rin nakikita natin ngayon sa maraming iglesia sa panahon ngayon, no? Makikita niyo kung saan yung araw ko dito. Yung Church of Sardis dito. Ito yung Sardis na to, no? Sardis. Sa gitna ng this is Asia, this is Turkey, okay? So ang Pilipinas malayo pa dito eh. So di ko alam kung bakit sinasabi ng Pilipinas ay kasama. Actually ang Pilipinas is located in Southeast Asia. So kapag sinasabi Asia, ang tinutukoy ito ang Asia na sinasabi. Tayo ay Southeast Asia. Mm-hmm. Pero may mga history that tells us that because of the country Pilipinas noon ay napakayaman at napakaraming ginto, at ang history tells that maaring yung mga ginto na naangkin ni Solomon came from our country. Yun daw sinasabi nila, pero I don't know. Kaya po napakayaman ng Pilipinas na maraming ginto. Umakyat lang kayo po sa bundok ng Cordillera. Kung mahuhukay nyo yun, napakarami pong ginto doon. So, pero alam mo ba, ang ginto, nagtatago din yan. Ang ginto, nagtatago yan. Okay? Sardis is about 27 miles south of Thyatira.
No, kung alam niyo makita yun, 27 miles, napag-aral na yan. One of the oldest and greatest city of the Western Asia. Oh. In the ancient times, it was a proud and wealthy city and a capital of the kingdom of Lydia. It was located inland and built on a small elevated plateau which rises sharply above the Herminius Valley. On all sides, on all sides but one the rock walls are smooth with only one access entrance. So makikita nyo na itong hindi itong iglesia, itong city na to, where the church of where saan yung church na to nakalagay, ay nasa isang plateau na napaka smooth ang kanyang walls na walang makakaakyat man doon. Mahirapan ang umakyat at iisa lang ang entrance nun. The patron deity of the city was Cybele, whose form appears on their coins. She was represented as half human and was regularly associated with a pair of lions. The deity was supposed to have power to restore the dead. Oh, okay. So kung mayroon siyang kapangyarihan na magbigay ng buhay sa mga patay, then may power nga talaga siya, no? Pero ang alam ko, ang Panginoong Jesucristo lang ang may kapangyarihan nun. Aside from that, maybe the devil could bring life to the dead, pero temporarily at patay, it's parang living dead na yun eh, parang ganun yun. Pero I don't know kung mayroon pa akong narinig na ganun. But again, sinabi dito, they have the power to restore the dead. Dito sa city of Sardis, we could see the magnificent temple of Artemis, who was built here in the 4th century. Artemis is the goddess of the moon, okay? Daughter of Zeus and Leto, and twin sisters of Apollo. Artemis was one of the most widely venerated and ancient Greek deities. So makikita natin dito na sa syudad na yon ay mayroong iglesia na tumayo, no? A believing in Christ Church, no? Pero napapaligiran sila ng mga pagano, no? Ito po yung ruins ng the church city of Sardis. Makikita niyo po yung mga ito matitirik na dati matitirik itong mga parang bridge. Mga walls niyan na yan na parang ano yan, Pastor, Great Wall of China. Yung author na sumulat ng ilang mga tawag dito translation or how do you call this review ng Revelations ay like si Vernon McGee. Pinuntahan niya to eh. Actually, kay Vernon McGee, ito ko binibase yung ating pag-aaral ngayon tungkol sa ating sa Revelations. Kasi first hand niya pinuntahan itong area na to. First hand. He went to this place at sinubukan niyang umakyat. Nahirapan silang umakyat at itong area na to. From here, akyatin nila doon kasi dati matirik ito eh. No? It's like this, yan. Yan, makita nyo, puro magandang noon, puro bato na smooth. So it's impossible for a person to climb up and invade the city. That's the very reason why naging kampante sila. Kasi three sides of the plateau was built on a stone, smooth stones, where they say it's impossible to climb. But history also tells us na Sardis was conquered twice. No? They were conquered twice. Ibig sabihin niyan, mayroong nakaakyat. Mayroong mga kalaban na nakaakyat dito sa wall na to and were able to conquer Sardis. Dahil sa pagkakampante nila, no, they think that nobody could conquer them, no. Yung mga gwardiya natutulog. Wala silang ginawa kundi matulog, kaya naakyat sila. And that's the very reason why na isa rin itong character ng church na nakita ng Panginoong Jesucristo that though they were active, no,
they were dead. Ano ibig sabihin nito? We will elaborate that later on. Kasi ito yung sinabi ng Panginoong Kristo that they were dead. Yung binasa ni Jeremiah. Okay. Ito yung sabi ng binasa ni Jeremiah. Kanina, to the angel of the church of Sardis. Laging ito yung pangunahin ng Panginoong Kristo na sinusulat ni Apostle John. No. To the angel, ibig sabihin yan, sa messenger ng iglesia. No. He who has the seventh spirit of God and seven stars. Sino yun? Doon sa umpisa pa lang sa Ephesus, di ba? Sa chapter 2, sinabi na ang Panginoong Kristo ang may hawak ng seven stars. Seven spirits and the seven stars, ang Panginoong Kristo. No. Sinasabi ng Panginoong Kristo dito, says this, I know your deeds, that you have a name, that you are alive, but you are dead. So ano ibig sabihin nito? Alam ng Panginoong Kristo ang mga gawain nila. Maalala nyo, nung umpisa pa lang ng ating pag-aaral ng 7 iglesia, sinasabi ng Panginoon, alam ko ang mga gawain ninyo. I know your deeds. Ito, so, hindi may tatago lahat ng mga gawain nila. So, ibinibunyag ang Panginoong Kristo ang mga gawain ng mga taga-Sardis Church. No. That you have a name, o may pangalan sila. Ibig sabihin yan, maganda ang pangalan nila. That you are alive. Maganda. No? That they are alive, they are active. No? That means if you are alive, buhay, you're active, gumagawa ka, gumagalaw ka ng mga bagay na tungkulin maaring sa iglesia o sa salita ng Diyos. But you are dead, sabi niya. Ano ibig sabihin nito? Pero patay ka, sabi niya. Patay, ibig sabihin, you are dead in spirit. Ang pinapakita mo lang, ang pangkalabasan. You are only doing it as a showmanship, or you may be just doing it for the go, na pero sa kalooban nila patay sila, no? Kaya because of complacency, kampante sila. Okay na ako, no? Pero sa totoo hindi. Kaya patay. This is what Christ means. You are dead. So sabi na pa yun dito, wake up, magising ka, and strengthen the things that remain, which are about to die. For I have not found your deeds completed in the sight of my God. So kailangan ito yung mga gawin natin o gawin nila. Gumising sila, no? So remember what you have received and heard, and keep it and repent. Therefore, if you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know in what hour I will come to you. But you have a few people in Sardis who have not soiled their garments, and they will walk with me in white, for they are worthy. No? Balikan natin nga to. Wake up, sabi ng Panginoon, gumising ka, no? I-review mo yung spiritual life mo. Palakasin mo, no? Remain. Strengthen the things that remain. Kung ano pang naiiwan sa iyo, palakasin mo, no? Palakasin mo na 'yon. Which are about to kasi mamamatay na eh. Yung dati mong leak sa ba yun? Dati mong ginagawa noon sa Panginoong Jesucristo, no, nawawala na eh. Namamatay na, paandap-andap na. Kaya bakit paandap-andap? Dahil kampante, no? Kampante, okay lang kahit na gitong gagawin ko, di man darating yung kalaban eh. Kasi alam ko na napapaligiran ako ng magandang pader. Not knowing na yung pader na yon ay pwede rin parang may conquer, no? Gaya sa atin, okay na ako, no? We are thinking that we are already spiritually strong, but in reality, if we examine ourselves, we are spiritually bankrupt or spiritually poor, no? Kaya alalahanin natin yung una, sabi, so remember, alalahanin natin yung una na kung paano natin tinanggap ang Panginoong Kristo noon. Makwan tayo, mainit tayo, no? Na we are on the go, mainit tayo inside and outside. And keep it, sabi ng Panginoon, dalihin mo yan lagi. At of course, lagi niyang sinasabi ng Panginoon, dahil nagkasala ka sa akin, no, humingi ka ng tawad, repent, balikan mo ang dati. Sabi nga, sa mga taong, therefore, if you do not wake up, ang mga taong hindi nakikinig sa kanyang mga salita, no, at natutulog, Christ will come like a thief in the night, and He will judge you. Ibig sabihin yan, this is your judgment time, dahil natutulog ka eh, no? Ito sa mga tao, sabi ng Panginoon Kristo, there are few people in Sardis who have not soiled their garments.
Ibig sabihin yan, mayroon din mga ilan, no? Mga tapat na lumalakad sa salita ng Diyos. Ibig sabihin yan, hindi nila binabahiran ang kanilang spiritual walk kung anong bagay na hindi sang-ayon sa Panginoong Diyos. They have not soiled their garments. Ibig sabihin, they are walking in pure. Ibig sabihin yan, dahil sa pagkakilala sa Panginoong Kristo, they are using the sanctification, no? Yung pagkabanal nila sa buhay nila. And they will walk with me. Makikita nyo, napakaganda ito. Walking hand in hand with God. They will walk with me, no? For they are worthy. Oh, they are worthy. May ibig sabihin din yung when they will walk with Christ there, with me in white. Maalala nyo sa I think sa furthermore Revelation 17 and so forth and furthermore, makikita natin that Jesus Christ will be clothed in white. Ganun yun eh. They will be clothed in white at yung mga taong nagpupursigi ng kanilang karakter, ang karakter nila na nagpupursigi sa Panginoong Kristo, na hindi nila binabahiran ng anong bagay, no? Ang kanilang how do you call this, their faith, no? Their faith, they will walk with Jesus Christ, no? Napakaganda to. Ang habilin niya, he who overcomes this will thus be clothed in white with garment. Bibigyan ka ng Panginoong Kristo ng puting garment, and I will not erase his name from the book of life. Wow, hindi matatanggal, kasi sabi, hindi matatanggal ang pangalan mo sa book of life. Ibig sabihin yan, there is a possibility na may erase, kasi and I will not erase eh. So ibig sabihin nan, Christ will erase your name kung hindi ka susunod sa kanya. Kung ikaw ay lagi mong binabahiran ang iyong puting garment, kasi once you have the Lord Jesus Christ in your life, pinabanal ka na, no? And yet hindi mo ginagampanan yung pagkabanal mo, no? Hindi mo ginagampanan pagkabanal mo, binabahiran mo yun eh ng anumang bagay na hindi kaya sa Panginoon Diyos. He will erase your name. There is a possibility. Sabi, I guess it's not a possibility. Yes, it is. No. He will erase your name, and I will not erase your name from the book of life. So ibig sabihin yan, kung maganda ang ating paglakad sa Panginoong Kristo, no? Your name will not be erased in the book of life. So ibig sabihin yan, nandun ang mga pangalan ng mga tao. So nasa iyo na lang yan kung gusto mong tanggalin ng Panginoong Kristo ang pangalan mo. And isa pa, and I will confess his name before my Father and before his angels. Ano ibig sabihin nito? Ibabanggitin ng Panginoong Kristo ang pangalan mo sa Ama at sa iyong iglesia, na ikaw ay lumalakad ayon sa kanyang hindi lang kawani, pero ayon sa kanyang salita, no? He who has an ear, let them hear what the Spirit says to the churches, no? So ito, recap natin. Ito yung alam ng Panginoong Kristo. I know your deeds, that you have a name, that you are alive. Sana ay lagi po tayong buhay sa salita ng Diyos. Hindi yung, alam niyo paano maging buhay sa salita ng Diyos? Pag narinig natin sa salita ng Diyos, diretso sa ating isip at sa puso. Hindi, wag na natin palabasin sa kabilang tenga. Kasi kung nasa puso natin ang salita ng Diyos, there is a possibility, a big possibility, kapag ang salita ng Diyos ay nasa iyo, gagampanan mo. Kasi kung wala yung salita ng Diyos sa iyo, wala kang gagampanan eh. Halimbawa, I will keep thy word, I will be obedient. Kapag nandyan sa iyo yung obedience, no, at maalala mo kung mayroong pinapagawa sa iyo, yung obedience na yon, pupunta sa iyong konsensya, pupunta sa iyong isip, ito pala, I'll be obedient. Now, that makes you alive. No? Pero kung hindi, you are dead. Walang komendasyon ng Panginoon Kristo dito kasi patay eh. Patay sila dito, walang magandang komendasyon ng Panginoon Kristo. Ang condemnation, ito ang kinokondemn niya sa taga Sardis. But you are dead.
history of Sardis Church that they were invaded by the enemies in 2 occasions. Mga kapatid, if you are already invaded once, hindi mo pa ba iisipin na mag-ayos, na ayusin ang iyong paligiran, lagi kang maghanda dahil alam mo na-invade ka na na even though na napakatirik, napakaganda ang iyong tawag nito wall, defense wall, pero naakyatan ka rin pa rin ng kalaban So hindi ka kaya magbabantay, magmamasid, no? At lagi kang tawag nito nakahanda. But dito sa Church of Sardis, tulog sila it's okay. Sige, hinayaan lang nila di na siguro kami akyatin yan. Ganun sila They were not, yun ang ibig sabihin, they were complacent. No? Kampante sila sa mga okay lang kami dito, ganun. And sometimes, that kinds of character, ayaw ng Panginoong Kristo sa ating buhay. When we are complacent, when a church member, when a church leader, when the church is complacent, sabi ng Panginoon, you are dead. Wala na. Ito, the Council of Christ, wake up, gumising tayo. This is a word of warning when Christ tells na gumising ka na. No, wake up. Kailangan gumalaw ka na. Be alive. Kasi tulog ka Strengthen the things that remains. Kung ano pang naiiwan sa iyong malakasin mo na. No? Halimbawa, yung charcoal, nag-iisa siya, no? At paandap-andap na. Saan siya pupunta? Punta siya doon sa mas maraming charcoal para makakuha siya ng init at liliyab din siya. Ganun siya. Hindi yung okay na ako dito. Okay na ako dito. No, we should not be like that. At higit sa lahat, tandaan natin na ang kalaban ay lagi tayong inaabangan, tinutukso at hinahayat na gumawa ng mga bagay na ayon sa Panginoon Diyos. Twice pa lang yan nangyari sa Church of Sardis. Sa ating buhay, araw-araw po tayong ginagambala niyan. Kailangan we should keep vigilant and always be awake sa mga bagay na yan. Huwag natin sabihin na dahil ako'y Kristiyano na, hindi na ako tatablan ng mga temptation, makasalanan. Oo. Kahangalan po 'yon, kahangalan 'yon. Dahil doon pa lang natablang ka na. Natamaan ka na. Pride pa lang 'yon. Natamaan ka na ng pride. No. Keep means that we should always be watchful sa mga ating kilos. Watchful na alam natin na nandyan ang kalaban. At lagi tayong gising. Ibig sabihin yan, ang salita ng Diyos, ang ating ginagamit upang tayo ay nagigising sa kung mayroon mang mga dumating na pangyari, yun ang nagiging, sandata natin. No, sandata natin. Ang higit sa lahat, there is always repentance. No? Lagi tayong, tawag nito, humingi ng kasalanan. Humingi ng kapatawaran sa ating mga pagkakamali. Huwag natin sabihin na sa araw-araw ay wala tayong nagawang kasalanan. Sa isip pa lang, sa nakita natin, sa sinabi natin, no, sa narinig natin at ginawa natin, maaaring may mga doon, no, na hindi kinaaya ng Diyos. Kaya pagtulog man o araw o kahit nakita natin, nagawa natin yan, Lord, sorry. Okay? Sorry. You differentiate also what is mistakes from sin. Yung mistake, hindi naman kasalanan yung mistakes yung kasalanan lang talaga kailangan natin hingin ng kapatawaran. And magandang pag-aralan, ano ba mga kasalanan? Later on, siguro, maaari natin pag-aralan yung what is the difference between sin and mistakes. No? So, kasi baka yung mga mistakes ay kasalanan, hindi. Kagaya ng, I'll just give you a brief example of that. Kagaya ng
ang sagot mo mali doon sa examination, that's a mistake, di ba? Pero hindi mo kasalanan yon. Hindi mo kasalanan na mali yung nagawa. Kasi yun ang alam mo. Pero ang kasalanan doon, pag nangopya ka. Ang kasalanan doon, kapag hindi ka nag-aral. Oo, yun. Kaya kailangan makita natin yung diferensya. No? So, ito yung counsel ng Panginoon. Wake up, strengthen the things that remains, remember, keep, and repent. Ito yung challenge ng Panginoon sa mga taong kampante. Okay? Sa iglesyang kampante, kung nakikita nyo ang iglesia nyo ay kampante, o ang sarili nyo ay kampante, no? Ay ito, sabi niya, he overcomes shall thus be clothed in the white garment. I will not erase his name in the book of life. I will confess his name before the Father. So, ibig sabihin yan, kapag kung kampante tayo, ang garment natin ay hindi na puti, no? At maari nang ma-erase ang pangalan natin. At hindi na siguro i-confess ng Panginoon ng ating pangalan sa Panginoon, sa Ama. Pero ito yung challenge ng ating Panginoon. We should always be clothed in white, no? At kung tayo po ay nandyan, asahan nyo that your name will always be printed in the book of life, no? Meron din yung dalawang klaseng libro kasi yan sa Book of Revelation, the Book of Life and the Book of Judgment ba yun? Hindi ko na maalala, pero alam ko may dalawang libro yan. Saka natin pag-aralan yan. Anyway, ito naman yung call of Christ. Ito yung lagi niyang tinatawag sa atin. Kung sino ang may tenga, no, makinig siya sa sinasabi ng banal na Espiritu sa iyo at sa iyong iglesia. Amen? Amen. Amen. Tanong ako rito dyan, Pastor. Ano? Kanina banggit mo, maaari tayong maalis, matanggal doon sa Book of Life. Yes. Kapag ang isang tao ay pinili ng Diyos, di ba? So God chose us. We did not choose God, but God chose us. So no one can boast. And sabi din niya na tayo pinili na ano ba ito? No one can snatch from His hands, di ba? Neither the angels nor the demons nor the saints, nobody can snatch you from my hands. Kapag ikaw ay pinili na ng Panginoon. Yes. So if you are a chosen by God, so your life, your name will be on the book of life. Oh, correct? Yes. So therefore, what is the chances of losing that your name on the book of life? Is there any possibility aside from yung talagang mabubuhay ka ng puro kasalanan? Kasi di ba sabi niya na ano ba nga to? Sin, the wages of sin is death. So is that going to lose your salvation from the book of life? Okay. Two things yan apat pala yun. Two things. Ang yung tanong mo, sin, ang kasalanan, kapag hindi napatawad yan, no, mananagot ka sa Panginoon Diyos. Okay. Now, when it concerns about salvation, no, in regards to sin, when you are saved by God and you commit sin, unconfessed, okay? Unconfessed, then your salvation may not be true. Bakit ko sinabi to? Kasi ang taong alam niyang na-save siya, and when he commits sins, there will always be repentance. Yung isang tawad. Ang taong alam niyang na-save siya, na-save siya at gumawa siya ng kasalanan, hihingi siya ng tawad. At kung hindi siya humingi ng tawad, ang ibig sabihin niyan, yung iniisip niyang save siya, hindi totoo.
Hindi totoo siyang, hindi, So, hindi siya kailangan totoo. may confession from the mouth, Even in the mind. even in the mind. Oo. Kahit Lord, sa isip mo lang, sinabi mo, Lord, humingi ako ng tao sa'yo. Kasi God reads your mind. Okay. God reads your mind. As long it's true. Mhm. As long it's true. Oo. Kasi alam ng Diyos kung nagsisinungaling ka. Kahit pwede ka lang sabihin, Lord, sorry. Oh. Pero nagsisinungaling ako, di ba? So, ibig sabihin, sincere ka talaga, sinceridad mo. Hindi totoo yung paghingi ko ng tawad. When it regards dito sa ating pinag-aralan na He will erase your name, dahil patay ka eh. You're dead in spirit. Hanggang labas ka lang eh. Mm. You're just showing off that you are alive. Pero you're dead in spirit. If you are dead in spirit, then walang salvation. Walang salvation yan. God is marami sa Book of Life kasi other historians or other theologians sinasabi nila lahat ng pangalan ng tao nandoon. Okay? Lahat believers and non-believers nandoon ang mga pangalan nila sa Book of Life. Other theologians also and other historians tell us or interpreters sabi nila only the believers nandoon ang mga pangalan nila. So, may kondon eh. So, ibig sabihin yan, kapag ang taong hindi manampalataya sa Panginoon Diyos, wala siyang pangalan sa Book of Life. Kasi, there's two things na interpret mo rin yung Book of Life. Is it the Book of Life na tumanggap ka sa Panginoon Diyos dahil may bago ka ng buhay? Or yung Book of Life na lahat ng mga nilalang? Okay? So, ano ba sinasabi ng Bible sa atin when it says the Book of Life? Ang sinasabi ng Bible, the Book of Life, sabi, I will erase your name. So, ibig sabihin, nandun na ang pangalan mo eh. Nandun na yung pangalan mo. Okay. Taking for granted na hindi ka believer, nandun ang pangalan mo. No? Dahil hindi ka manampalataya sa Panginoon Diyos, mawawala yun eh. Oo, mawawala din yun. Kasi, and even this is something na very critical na kapag if you are a true believer, talaga hindi mawawala yung pangalan mo sa Book of Life eh. If you are a true believer. Mm. Now, bakit sinabi ng Panginoon na I will erase your name? Yun doon. Kasi ang pinapakita nila doon, ang mga taga-Sardis was they are spiritually dead. So, ibig sabihin, the Book of Life composed of all, not only believers. So all, kasi ang sinasabi ng Panginoon dito sa Church of Sardis, tatanggalin ko yung I will erase your name eh. Mm. I will erase your name. Kung hindi ka manumbalik eh. Kasi nakita ng Panginoon Diyos ng mga tao na yon patay eh. Tulog, patay. O, ibig sabihin, nandun ang pangalan nila, and He will erase the name kapag magpatuloy sila doon. Mm-hmm. Oh. So, ang sa akin, on my part, lahat ng mga pangalan ng tao, nandun. Matatanggal lang yun kapag, if you become one of those Sardinians. No? No? Kapag ganun ang panampalataya mo na, pakitang tao ka lang, okay na ko, active ka. Active, but you're dead. Ito sinasabi, active, but deep in you, patay ka eh. Mm. No? What is good example is what good example of being dead? On Sundays, santo tayo, di ba? May halo tayo sa Sunday. Mm. Monday to Saturday, may buntot tayo at may tungay. Yun ang ibig sabihin nun. Dead ka. Sa linggo, okay ka. Meetings, nandun ka. Pero kapag wala na, patay ka na, ibig sabihin nun, baka mong iba ng buhay mo. You're dead in spirit. You're dead in spirit. Yun ang ibig sabihin. And I will blot your name in the Book of Life. So, tatanggalin pa yun doon. So, ibig sabihin yan, your salvation ay hindi totoo. That you were not saved. Doon ang pangalan mo, kapag nagpatuloy ka, hindi mabubura yun. Hindi mabubura yun kasi pinagpatuloy ka sa Panginoong Jesucristo. No? Ang mga taong hindi
okay, I think it would be best to say, hindi ba, those who reject the Lord Jesus Christ, those who rejected the Lord Jesus Christ, their names are going to be blotted out. They'll be put in the book of death. Mm. Or in the book of judgment. The book of judgment. Yung pala, sa white judgment day, sa white throne ba yun? There's a term for that eh. On the judgment day, nandun yung mga pangalan ng mga taong who rejected the Lord Jesus Christ. I think the word is rejected. Who rejected the Lord Jesus Christ. So lahat ng tao. Ito yung mga taong talagang tinalikuran nila ang Panginoon, di ba? Yes. Ito talagang... The word reject is that, yeah. Tinalikuran or rejected the Lord Jesus Christ. So this is different from a sinner to rejection. Yung sinner nagkasala, pero kahit yung sinner, kahit isang Kristiyano, nagkakasala din tayo, Yeah. di ba? So we are all sinners. Yeah. So paulit-ulit tayo nagkakasala, but do we lose our salvation? What is the difference from us from the rejection from other people? Hindi, kasi paulit-ulit kang nagkakasala, ibig sabihin niyan, hindi ka na natuto. Pero lagi ka naman pinapatawad ng Diyos. Di ba? Kasala ka ng kasala pa, hingi ka ng hingi na tawad. Christ will always forgive you. God is just to forgive you. Mm. Pero, tandaan natin dito na may hangganan yun. Yes, yan ang. That's my point. So ang ibig sabihin niyan, yung taong gano'n ang ginagawa niya, no, hindi na siya natuto. Ibig sabihin niyan, hindi totoo. Kuha mo yun? Hindi totoo. Bakit? Kasi ang tunay na Kristiyano, bagaman dumadaan sa mga pagsubok ng kasalanan, no, nagiging sinless. Yung kasalanan na yon lumiliit hanggang nawawala. Panipis ng panipis. Hindi yung paulit-ulit. No? Dapat may pagbabago. Maaaring naulit mo ilang beses. But there will be a time na sinabi mo, talagang nagbago ka, mawawala yun eh. Pero yung taong hindi na natuto, ibig sabihin, hindi na natuto, na walang pagbabago, yun ang diferensya. So what is the difference between this kind of person na paulit-ulit na walang pagbabago between the rejection from God? Ibig sabihin yun, he will be rejected. Kasi he rejected the word of God of salvation. He rejected. Dahil paulit-ulit mong ginagawa, rineject mo yung salvation mo eh. Kaso ito humihingi ng tawad eh. While yung rejection, totally reject. Ayoko sa'yo. Okay. Naintindihan ko yung ibig sabihin. Yung hingi ng tawad, ibig ko sabihin nito, although paulit-ulit nga lang siyang nagkakamali, tapos paulit-ulit siyang humihingi ng tawad, pero paulit-ulit pa rin. And then what's the difference between yung taong nireject niya ang Panginoon? Just one time, boom, ayoko na sa inyo. Okay. I think we are going to misinterpret yung paulit-ulit eh. Ang tao, okay, let's clarify. Ang taong gumawa ng kasalanan, okay, na tunay sa Panginoon Diyos, though he will go back twice or once, but he will never, kapag sa totoong buhay niya kapag sa totoong panampalataya niya, hindi niya nababalikan yun eh. Or hindi niya nagagawin yun eh. Ang ibig mo ang taong paulit-ulit, ibig sabihin niyan, hindi na siya natuto sa salita ng Diyos na magbabago sa kanya. That is what we call, reject na rin niya ang salita ng Diyos. Okay. It is the same way as rejecting the word of God kapag paulit ka lang ulit eh. Dahil di ka natuto eh. Nandiyan ang salita ng Diyos, ayaw mo matuto. Gawin mo ka lang gawin. Pero yung taong humingi pa rin ng tawad, at nagbabago, that makes the difference. Yung isa, hindi nagbabago. Yung isa, nagbabago. Hindi niya na, kaya yung repentance, meaning you turn back and don't go back to that. You repent eh. Hindi mo nagagawin yan. Okay. There are people times na 3 beses nakapatay ng tao. 10 beses. Okay. 10 beses din pinatawad eh. Tapos hindi na siya bumalik.
Ibig sabihin yan, there is pagbabago. Pero yung tao, patuloy, ginagapan niya, pinatawad siya, that means that hindi niya ginagamit yung patawad na yun. Yung pagkapatawaran na yun. That means he's rejecting it. Kasi patuloy siya ng patuloy. And that makes him the difference. Yung isa, nagbabago. Yung isa, hindi. Okay? Nakita niyo yung diferensya? Though they're both sinning. Kasimple. Anong pinakasimpleng illustration yun? The two thieves on the cross. Yung isa, hindi siya nagbago eh. Hindi siya nagbago eh. Yung isa, nagbago. Nakita niyo yung point na yun? Oh, nagbago siya. Nakita niyo, ang pagbabago is that you already, tinalikuran mo na yung mga kasalanan na yan, hinarap mo na ang Panginoong Kristo. Pero yung isa, hindi siya nagbago eh. Yeah. Patuloy pa rin siya na anong ginawa niya? Kung ikaw ang Diyos, bumaba ka dyan, isave mo sarili mo, at isave mo rin kami. Ganun pa rin siya. Hindi siya natuto na siya yung Kristo. Hindi siya natuto sa mayroong pagkakataon ng pagbabago. That means, he will be rejected. He has already rejected. And his name is going to be erased. Kaya hindi siya nakasama eh. Hindi siya nakasama sa, if both thief on the cross sinabi niya, Lord, kaming dalawa, then both of them would go to paradise. Oh, pero may distinction kasi pinakita ng Diyos sa atin eh. There are two kinds of people in this world. One who would reject Him and one who would, though dumadaan sa makasalanan na buhay, no? There is, what you call, repentance, there is change in his life. Oh. Right. Kasi ito namang thief na ito is, he doesn't know God from the beginning. Pero nung makasama siya sa crucifixion, doon niya nalaman ng katotohanan na si Jesus Christ ang totoong Diyos. He's a real Messiah and he's a real God. Yun ang sabi niya. No. This two thief knows Jesus Christ. Kasi, nung lumalakad ang Panginoong Jesucristo, kilala ang Panginoong Jesucristo sa buong sanlibutan eh. That means they have heard who Jesus Christ is. They know. And because of, dahil nandun sila sa templo nagnanakaw, narinig nila ang mga salita ng Diyos, they know who God is. Kaso, wala silang repentance eh. Ibig sabihin, walang pagbabago. Patuloy pa rin ang ginagawang pagnanakaw. Kaya nga sila napako eh. Di ba? Kaso yung sa uling sandali, nagbago siya eh. Oh, ganun lang yun eh. Ganun kasimple. That is the perfect illustration of two perfect people who are sinning. Oh. Ganun din tayo eh. Kahit kung hingi ka ng tawad, walang problema yun eh. Pero walang pagbabago, talagang mangyayari sa'yo, doon ka sa kabila. Walang pagbabago eh. Sa ilalim ka. And that's yung ibig sabihin, and I will blot your name or I will erase your name in the book of life. Yun ang nakakatakot. This is a warning. This is a warning to all of us who is listening. Who is listening. Huwag tayong kampatin niya, bukas na ako hingi ng tawad. Kapakalawa na ako hingi ng tawad. Next year na. Buhay, balakas pa naman ako eh. Hangal. Baka mamaya kukunin ko ng buhay mo. Sabi ng Panginoon sa'yo eh. Sabi niya, I will come like a thief on the night. Sabi niya, you fool. Oo. Sabi, I will come like a thief in the night. And I will give judgment to you. This is a warning to all of us already. That was a warning before the time of sa panahon ni Apostle John. No? Kasi sa iglesia ng Sardis. It is also a warning to us na habang binabasa natin to, ay ganun pala ako. Kampante pala ako lagi. No? Ay saved naman ako eh. Pero walang pagbabago. A person who is saved, no, may pagbabago. Ibig sabihin niyan, he's working his sanctification. Pinabanal ka na ng Panginoon Diyos eh. I anointed you as saint already. Tinawag na kitang saint. Tapos hindi mo gagampanan yung pagkasanto mo. No? Ibig sabihin, bumabalik ka pa rin sa kabila. Ay, papaluin kita. Hindi ka pa nakuha sa palo. Ilang beses kita pinapalo, hindi ka pa ayaw mo. Ay, talaga tatanggalin kita kapag hindi ka magising. If you don't wake up at alalahanin yung binibigay kong salvation sa'yo, I will blot, yun, mahirap, I will erase your name. Pag ni-erase yung name mo na yun, hindi na may susulat. Erase na eh. Ibig sabihin, hindi na may babalik. That means that
nagawa na lahat ng Panginoon eh. Nagawa na lahat ng Panginoon. Kaya nga napaka-importante na ang salita ng Diyos, the word of salvation, the gospel of salvation should be shared to each and everyone. Kaya lahat yan, maririnig nila eh. And there would be no excuse. There would be no excuse for people to say, Lord, hindi ko narinig ang the gift of salvation. Kasi the gift of salvation or the word of salvation, kapag narinig ang tao, nasa kanya kung magbabago siya o hindi. Kung hihingin niya ang Kristo at ang Banal na Espiritu sa buhay niya na baguhin siya. Kasi you cannot change your own self. Historically speaking and spiritually speaking, you cannot change yourself. It's only God who could change you. Pero sa tulong ng mga salita niya at gagalaw sa buhay mo. Kaya nga, napaka-importante na sabi ko sa kanina na pag narinig natin ang salita ng Diyos, padaanin natin sa tenga, lagay sa puso at sa isip, huwag nang palabasin. Kasi yung salita na yon ang gagamitin ng Diyos para tayo magbago. So it's even His words that will change us. Kasi kung wala yun, hindi tayo magbabago. Hindi magbabago. It's only the word of God that could change a person. Amen. Alright. Yeah. Ang gandang usapan to. At marami pa mga questions but we have limited time. So, yeah. Ipiyan nyo. Oo. Yeah. Hindi, may mga bang mga question pa? Mayroon pa pero we got no more time. Sarap ng topic, maganda yung topic. It's especially comes with the salvation. Marami sa ating mga kababayan o ating mga viewers na confused pa rin sila yung what is salvation, how do we keep our salvation, how do we maintain our salvation, so how do we lose our salvation. So these are the things na kaya binabato ko yung mga tanong na yan sa iyo para sa kanila is just to make them to understand how do we keep our salvation. Kasi yung iba hindi nila alam na patuloy na nabubuhay sa kasalanan although they're believer of Christ, still living in a sin. Talaga naman ang ganun ang buhay natin. We keep on continuing doing sin but we keep on asking for forgiveness pero paulit-ulit pa rin. Let us differentiate from believers who keep on sinning. A believer who keeps on sinning may not be a believer at all. Kasi if a believer knows na mali yun, ayusin niya sa buhay niya yun eh. That makes a difference between believer. Kasi I'm believer naman ako eh, pero that means he's not a true believer kapag he keeps on doing that. No, if he keeps on doing that. Kaya a believer, ito yung pa natin I will, before we close, I'll just give this very fast. In the Psalms 119, sabi ni David, come on James Pastor, where is that? Psalms 19. Okay, Psalms 19 in chapter 119 verse 9. How can a young man keep his way pure? By living according to the word of God. Pag hindi natin pinapamuhay ang salita ng Diyos sa ating buhay, Amen. Hindi tayo magiging pure. Laging nandun tayo sa kasalanan. Walang pagbabago. So it's the word of God. Ito yung sinabi ni Haring David eh. How can a young man keep his way pure? Lagi tayong hindi pure eh. By living according, mamuhay tayo, living according to the word of God. According to the word of God. Kung hindi tayo namumuhay according to the word of God, di sa kabila tayo namumuhay. Kahit sabihin natin, believer naman ako eh. You're right. Yun ang kondon, you're right. Kasi kung believer ka, mamumuhay ka ayon sa salita ng Diyos. Yung dati, may pagbabago. Nakikita ang pagbabago sa isang tao. No? Dati, palamura ka. Dati, cheap ka. Palamura mura eh. Ngayon, ibig sabihin, ngayon, nawawala na yung pagmumura mo. Medyo class ka na ngayon. Maganda yung mga topic natin Pastor. And maganda kasi mag-aral tayo nito kasi
And we will be caught dead. Sabi ko, aha, magano tayo? Magugulat lang tayo eh. Akala ko ganito. No, walang akala sa Panginoon Diyos. Kasi sa Bible, wala sinabing ang akala ko eh. Di ba? Wala eh. Direct ang salita ng Diyos. It's either this or that. Yun. Babasahin natin sa Book of Laodicea. Yung last, meron pa palang dalawang church na makuha natin, pag-aral natin. No? Yeah. So anyway, thank you very much sa inyong pakikinig. Sana marami pa tayong oras. No? And hope na kung may mga katanungan kayo, i-PM nyo lang kami ni Brother Ramon. No? Kung hindi naman PM, AM. Mag-closing prayer ka na muna. So, sige, tayo mag-prayer lang. Huwag kayo matakot, no? Huwag kayo matakot. I mean, aral to, pinag-aaral natin. Now, it's up to you. Yes. Yung aral na to ay gagamitin nyo sa pagbabago. Kagaya ko na nung nag-aaral ako sa elementary, nalaman ko ang 1+1, kaya ako na-promote sa grade 2. Ganun lang naman yun eh. Di ba? Nung alam ko ng 2+2, di alam ko na punta ako sa grade 3. Ganun naman yun eh. Ganun ang salita ng Diyos. Now, once we know the Word of God, there is growth in our spiritual life. Amen. Kasi kung walang growth yan, hindi patay. Di ba? Okay, let's pray. Maraming Diyos, muli naman po kaming lumalapit sa inyo at sana ganun nga ang aming sa aming mga pakikinig at pag-aaral ay magamit namin po sa aming buhay ito. Magiging nagagamit namin pangkaklaro sa aming mga doubts. Gagamitin namin na yung mga salita na magbigay po ng katotohanan sa aming buhay. Upang sa ganun nga sa aming paggalaw ay gaya ng sinabi niyo na we will live according to your word. Yes, Lord. And that's the way how we will keep our life pure before you. And you want us, the Lord, na gaya ng sinabi niyo na kapag kami po ay yung pinabanal, we will walk that way. Yes. Sanctified using your words. Dahil alam po namin na mahina po kami. Natutokso kami lagi araw-araw, oras-oras. At bagaman na sa amin ng inyong mga salita, ito po ang magiging sandata po namin sa mga temptation na yan, sa mga bagay na hindi nyo po kaya. Kaya po, ay sana po sa aming pakikinig, ay may iukit po namin, may surat po namin sa mga tableta ng aming mga puso, yung mga salita, ang aming narinig, upang sa ganun, pag dumating man ang mga pagkakataon, nandyan po yung mga salita na magbibigay po ng pagbabago sa aming buhay. At yun po ay magbibigay ng kapurihan sa iyong pangalan. Yes. Salamat po Diyos at muli ay basbasan niyo mo po kami sa aming paghihiwalay, sa aming pagtatapos, sa aming mga tagapakinig, kung ano man po ang kanilang mga pinagdadaanan ngayon, maging man physical, spiritual, mga pangailangan. Panginoon, tugunan niyo po sila. Yes, Jesus. Jesus name. At pagpatuloy na yung banal na espiritu ay gumalaw sa kanilang buhay. At sa aming lahat, Panginoon. Dahil, Panginoon, amin na pong kakamkamin ang iyong mga salita sa aming buhay. Jesus. Yes, Lord. Patuloy po ang iRadio, gamitin sila, si Sister Karim at Brother Ramon. Na pagpatuloy po ang mungkahing ito, ang mga gawain nila. Upang sa ganun po ay marami pong mga nakikinig sa iRadio na makita nila hindi lang po sa mga gawain, may mga pagtatanghal ng mga gawain sa iRadio, kundi ay yung mga salita na lagi pong nagiging center point ng programang ito. Patuloy na bigyan niyo sila ng yung kalakasan, bigyan ng kanilang mga pangailangan. Purihin ka sa lahat ng araw, lahat ng oras, Panginoon, at maraming salamat. Dahil po titalangin namin sa matamis na pangalan po ni Jesucristo. Amen. Amen. Alright. Amen. Thank you very much. Have a nice day sa inyong lahat. Kita tayo bukas, Pastor. At kikita rin kami ni... Ano nangyari? Okay na ba yung ginawa mo? Lakon ba? Hindi pa. Hindi pa, ang dami kong trabaho. Sila natin bukas. Sige. Okay. Kita tayo bukas. Okay. Thank you, Pastor. God bless. Bye-bye. God bless. Bye-bye. Thank you, Pastor James Valdez, sa kanyang topic of the Church of Thyatira, the Church of Complacent.
Yung masyado silang cool, okay na sila doon, kontento na sila doon. No? So let's not be contented. According to Pastor James, no? Na hindi tayo dapat magpakontento na parelax-relax lang. We should continue on worshiping God and believing God. Pag nagkakamali tayo, it's all normal for us to get sin na magkamali. Pero we must continue to repent. Humingi tayo ng tawad at nagtitikang hindi na uli gagawin. Ano? So, may mga ganun kasi mga bagay na minsan avoided circumstances na meron tayong mga kasalanan na alam natin na mali pero ginagawa pa rin natin. Hihingi mo ng tawad din. Uulitin mo na naman uli. Hanggang kailan ito? No? Gaya ng sabi ng Panginoon, you fool. Tonight, I will take your soul. Kukunin ko yung buhay mo at babawiin ko na. So, handa ba tayo sa ganong oras na kapag kinuha ng Panginoon ang ating buhay, handa na ba tayo? Nakapagsisi na ba tayo? So, kailan tayo magsisi talaga ng bukal sa kalooban? Ano? Kung huli na. Paano kung hindi na natin nagawa magsisi? Instant dead ang nangyari sa atin. Biglang, hindi natin alam paano tayo mamamatay at hindi na tayo nakahingi ng patawad sa Panginoon. So let us always maintain yung baguhin natin ang sarili natin. Mas masarap pang dumating ang panahon na makakasama natin ang Panginoon kaysa talagang doon tayo sa kumukulong apoy na hindi namamatay at doon sa mga puro may mga galit at sama ng loob. Diba? Yung, kasi ang sabi, ang impyerno is full of hatred, yung weeping and gnashing of teeth. Yan, yun na how they describe yung salita ng pag sinabing impyerno. Talagang walang katapusang apoy at yung mga uod na kakainin ng ating mga laman na walang katapusan, ano? So always pain, forever na puro pain. Whereas doon sa kaharian ng Panginoon, sa kaharian ng Diyos, meron po tayong katahimikan, laging masaya, so quiet and peaceful. Wala nang pain, no more sorrow, no more hunger, wala na lahat yung mga anxiety, depression, mga problema. Lahat puro pagmamahalan at pag-ibig sa ating Panginoon ang mararanasan sa kanyang kaharian. So choose. Kung nagkakamali tayo, it's natural for us to make mistakes na nagkakamali tayo. But try na wag na nating uulitin ang mga maling ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa. And we hope po ay naka-enjoy kayo, kuha na naman kayo ng bagong kaalaman tungkol sa salita ng ating Panginoon. At bukas, Sunday, ay ako na naman ang mag-isa na ito. So wala si Karim, day off siya, ako na lang ang mag-isa. Bago tayo magpaalam, nais kong thank you kay Faye Cabrera, Jean Pangkalinawan, hello kumare, and also kay Caselso de Jesus. Caselso, bukas magkita tayo and gagawin ko yung iyong studio bukas. Punta ako sa inyo. And also kay Michelle Medina. Thank you, Michelle, for coming in and dropping by. What else? Wala na. Thank you so much. Wala tayong time. Gusto ko sana magparapol pero kulang tayo sa oras po ngayong araw na ito. And I have to fix something. Hanggang Monday uli, next week, kita-kita tayo. Tandaan po natin, napaka-iksi lang ng time natin sa mundong ito. Kailan pa? Kailan pa tayo magbabago? Kailan pa tayo talagang straight sa ating Panginoon? Lagi tayong magpupurit, magpapasalamat sa ating Panginoon kahit anong dumarating po na sirkumstansya sa ating buhay, maging masaya, masalimuot, ano pa man, salat sa pera, basta tayo. Thank you Lord, thank you pa rin kahit anong nangyayari. Dahil dyan pinapalakas at sinusubukan ng ating Panginoon ang ating pananampalataya. Good night, God bless po sa inyo lahat. In behalf of Karim, ako po si Ramon Pascua. See you tomorrow and God bless po on Monday. See you on Monday. God bless.
kapag nag-iisa. May alam akong sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila, upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio, at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Sa iRadio, mga host ay nakakamangha, talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila, kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat, mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawa. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na, upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.